Hindi talaga nila yan isusugal mga tol eh. Alam mo naman ang mga boss, ganyan talaga. Kumbaga pera na eh. Pera na po yung susunod na laban. Malaking laban po yun. Malaking pera po yun para kay Carl James Martin. At lalo hawak po siya ng MP promotion. Tapos kapag natalo, malaking kawalan po para sa kanila yung mga tol. Okay, basa tayo ulit ng mga comment, no? And the new unified champion Carl James Martin lalaban sa Barangay Vendors. Putek yan. Grabe mga ano nito, mga comment nito mga to. Dapat, tama, ang dami nagsasabi na dapat si Pilipos na lang talaga mga tol. Kasi si Pilipos, kahit paano rasa rank number 8 eh. 14 losses yung kalaban. Si Pilipos ba't ayaw ipalaban ni Gibbons? Kasi nga mga tol, ano na eh, nasa tuktok na eh. Madadapa pa eh. Totoo yung mga tol ha, walang samaan ng loob sa mga boxing fans na mga kakilala natin dyan ha. Gaya ka ng sinabi ko mga tol, wag natin i-bash si Wonderboy mga tol. Kumbaga ginagawa lang naman niya yung trabaho niya as boxer ng MP Promotion. Hinahain lang po yan sa kanya, wala po siyang magagawa dyan mga tol. Kasi dito kasi kay Carl James Martin, kumbaga masunuring boksingero pa siya. I mean masunuring bata, parang ganun kasi 25 years old. Baga hindi pa siya nagre-reklamo kung sinong ihain sa kanya. Sige, lamon lang, di ba? Parang ano lang yan eh, parang sa kung ano ihain sa'yo ng nanay mo yung boss mo, di ba? Wala kang magagawa, kainin mo. Ganun lang yung mga tol, kumbaga bata pa kasi. So yun nga mga tol, lumabas na yung kalaban dito ni Carl James Martin na si Ruben Tostado Garcia ng Mexico. Ito po ay official announcement po nila Silver Voice of the People. Nilabas na po nila ito. Tingin ko sure na to kahit wala pa sa BoxRec mga tol, no? Marami po sa mga Pinoy na pinagtatawanan itong kalaban ni Martin. Kumbaga, isang pataba na naman daw po mga tol, no? Dahil wala po ito sa rankings yung makakalaban niya dahil nasa 400 plus or 500 plus mga tol. Don't get me wrong mga tol, no? Dapat wag nating pagtawanan si Martin dito. Wala pong kasalanan dito si Martin kasi siya po ay isang hamak na mabuting empleyado. Kung ikukumpara natin sa trabaho mga tol, isa po siyang mabuting empleyado mga tol. Kumbaga sumusunod siya sa kanyang boss. Hindi po siya sumusuway sa kanyang boss mga tol. Kumbaga kung ano yung binibigay sa kanya, tatrabahuhin niya lang. Wag po tayo magalit kay Carl James Martin mga idol. Ginagawa naman niya yung part niya as boxer para talunin yung mga inahain sa kanya ng kanyang boss na si Sean Gibbons. Suportahan na lang natin si Martin kasi siya po ay ang number 2 spot na po sa WBO, which is yung makakalaban na po na susunod ni undisputed super bantamweight champion na si Naoya Inoue mga tol. Siya na po yung susunod. Next in line na po siya sa IBF na ang number 1 po ay si Sam Goodman mga tol. Sa WBO rank number 1 po ay si Sam Goodman din mga tol eh. Kaso kapag matalo siya dyan ni Naoya Inoue, matik, ang lalabanan ni Naoya Inoue sa WBO rankings is si Carl James Martin mga tol. Kasi po si Carl James Martin po yung number 2 spot sa WBO mga tol. Pero sana no mga idol, magkaroon ng title eliminator dito sa WBO. Gaya po na nangyari kay Sam Goodman. Pinaghirapan niya po yung pag-akyat sa WBO. Ayan, nilabanan niya po yung karibal ni Casimero na si Raiz Alim mga tol para makaakyat sa tuktok. Kung titignan nyo no, ito talaga si Sam Goodman, talagang yung mga tinalo niyang kalaban para makaakyat sa number 1 spot ng WBO ay talagang malalakas mga tol. Tingnan niyo yung mga record niya mga tol oh. Jason Cooper, Juan Miguel Elorde, TJ Doheny, Raiz Alim, Miguel Flores, Zong Yu. Ayan, magaganda po yung mga record niyan mga tol. Kumbaga talagang deserve niya maging number 1 at para maging mandatory ni Naoya Inoue mga tol. Kaya siya naging number 1 spot. So kung magbabalik tayo kay Carl James Martin mga tol, ang galing lang eh no. Nakarating siya sa number 2 spot. So yun nga po, ito yung pinagtatawanan ng mga tao sa kanya. Dahil nga etong ang last na nakalaban niya, si Anthony Jimenez Salas, ay nasa rank 523 po. Kumbaga wala, yan po yung hinahain sa kanya ng kanyang promoter mga tol. Wala siyang magagawa dyan kundi talunin na lang kasi hindi naman siya pwede pang mamili ng laban. Si Carl James Martin po is possible pa lang po na boxer. Ito rank 421. Puro unranked boxer po mga tol. Yung mga last na nakalaban niya, ito rank 300. Ayan, pang-apat niyang nakalaban, rank 200. Kumbaga sa manok mga tol, ano pala ito eh? Sisiyo. Hindi naman sa ganun mga tol, hindi naman sa ganun. Pero ngayon, rank 200. Pero di ba bakit ang bilis no? Ang bilis niya nakarating sa rank number 2. Hindi nyo pasagot naman mga tol kung alam nyo. Marami nagsasabi na dahil nga daw sa promoter, yung mga nababasa natin mga tol
Tingin nyo ba deserve ni Carl James Martin na maging rank number 2 sa WBO spot mga tol? Kasi kung titignan natin yung WBO spot, ayan, si Sam Goodman talaga ang 1. Ito, malakas din to, malalakas tong mga to eh, oh. Elijah Pierce, tinalo po niya yung 2 Pinoy na kababayan natin. Ito si Muhammad Shikob, may mga belt po tong hawak mga tol ha. Hindi po to basta-basta, pang-anim po si General Casimero. Pilipos Ngitumba, yan nga po yung naghahamon kay Carl James Martin mga tol, kaso hindi po pinapalagan, wala po silang sagot. Kumbaga ganito kasi yan mga tol eh. Nasa tuktok ka na eh. Kumbaga iniingatan ka na ng promoter mo kasi big fight na yung kasunod mong laban. Ikaw na yung pwedeng labanan ni Inoue or baka magkaroon pa ng title eliminator. Sana nga mga tol, pag natalo si Sam Goodman, syempre bago ka maging rank 1, hindi naman pwedeng pag porket natalo si Sam Goodman, rank 1 ka na agad. Rank 1 na agad si Carl James Martin. Dapat magkaroon ng title eliminator yung WBO. Pwede paglabanin si Carl James Martin versus Dennis McCann para yung number 2 tsaka number 3 paglabanin. Kaso ang nangyayari kasi mga tol, kaya natatawa yung mga boxing fans. Nilalaban po si Carl James Martin sa mga wala po sa top. Kahit sa top 15 wala po mga tol eh. 'Di ba mga idol? Dito naman kay Murodjong Akhmadaliev, nilaban siya kay Ricardo Espinosa, ito pang rank 11. Pero malakas po 'yan mga tol ha. Tapos yung makakalaban ngayon ni Carl James Martin na si Tostado, tinalo na po siya ni Ricardo Espinosa mga idol, na tinalo ni Casimero. Yun po mga idol no. Kumbaga kahit kung tignan natin dito, pangalan yan Ruben Tostado Garcia. Okay, tignan natin mga tol ha. Ruben Tostado Garcia. Kung makikita nyo mga tol, tinalo na po siya ni Edivaldo Ortega at ni Ricardo Espinosa. Para sa nakakaalam po, ito pong dalawa, ito pong si Evidalbo Ortega, tinalo na rin to tinalo na siya ni Jack Tepora ng TKO noon. Sa undercard po ni Manny Pacquiao versus Lucas Matisse mga tol. Rank rank 648. Kaya po pinagtatawanan na naman po ang kampo ni Carl James Martin. May nabasa nga akong post sa kaibigan nating si E-Millionaire Sports. Nabasa ko po yung kanyang post. Kung pupunta tayo sa kanyang page, yan, may 20k followers. Ang sabi niya dito, okay naman yung post niya. Much better na to para sa opportunity na darating para sa isang world title fight. Malayo na narating ni Martin para mapuntahan sa number 2 spot na kinalalagyan niya ngayon. Hindi na niya susugal ang pwesto niya dahil halos isang pitik na lang posibleng title eliminator or world title fight na. O much better ba subukin na agad ang kakayanan, ilaban na agad sa mga dekalibreng boksingero. Isusugal ang spot para in case na dumating na ang pagkakataon na hinihintay, tested na sa malaking laban. Sa tingin ko dito mga tol, ilaban muna si Carl James Martin. Hindi pa naman after nito, hindi pa naman agad may kakasa yung laban nila eh. Kumbaga mayroon pang nilulutong laban si Bob Arum, diba, sa 2025. Hindi natin alam kung si Murodjong Akhmadaliev. Baka nga mamaya mga tol masilat pa si Murodjong Akhmadaliev ni Ricardo Espinosa dahil matigas yan si Ricardo Espinosa mga tol. Kasi mga tol, nilaktawan nga nila yung WBA kasi 'di ba ang unang nilabanan ni Naoya Inoue sa kanyang undisputed is WBC. Ganyan kasi mga tol, nauuna yung WBC, WBA, IBF, WBO. Ang WBC po ay si Luis Nery, natalo na po yan, naging number 1 po yan si Luis Nery. Natalo na ni Inoue. So dapat ang pangalawa na nilabanan ni Inoue si Murodjong Akhmadaliev. Kaso nilaktawan nga nila mga tol Nilaktawan nila. Binaypas po nila mga tol, ang kinalaban nila si TJ Doheny dahil nga sa pera-pera nga daw. Tapos yung pangalawa, dapat ilalabanan na nila dapat to si Murodjong Akhmadaliev. Kaso binaypas na naman nila mga tol si Murodjong Akhmadaliev. Kaya nga nagsampa na po ng demanda si Akhmadaliev mga tol Ang galing lang, kumbaga ang lakas po kasi ng kapit ni Inoue kaya nagagawa nila ng paraan Dapat strip na talaga yung WBA ni Inoue dyan kasi bastusan na yung ginagawa nila mga tol. Kaya nga tinawag na number 1 mandatory ng WBA tapos ang lalabanan si TJ Doheny, diba mga tol? Pwede rin nagmulta sila o nagbayad para pagbigyan kasi malaki nga yung kikitain kay TJ Doheny kasi si TJ Doheny mga tol kilala po sa Japan mga tol. Kaya malaki ang kikitain at marami pong Hapon na tinalo si TJ Doheny. Kaya yun po yung kinasa. Kaso, pagdating nga po, ang kinalaban nila sunod, si Sam Goodman, hindi si Murodjong Akhmadaliev. Kaya nagalit talaga ng husto si Murodjong Akhmadaliev mga tol.
'di ba? Kaya ine-expect po ni Marudium Akhmadaliev na pagkatapos ni Sam Goodman, siya na po yung lalabanan. Kaya malabo pa po tong si Carl James Martin, matagal pa po yan. Hindi po tayo nakakasigurado na kung mananalo agad si Marudium Akhmadaliev kay Ricardo Espinosa dahil matigas po yan mga tol. Ayan po yung bata ni Juan Manuel Marquez na tinalo po ni Casimero mga tol. May belt po yan mga tol, interim WBO. Yun po yung sinasabi ko, sana magkaroon ng interim WBO belt dito sa super bantamweight para makalaban naman si Carl James Martin sa isang dekalibre, di ba mga tol? O mas maganda nga paglabanin na lang yung dalawa eh. Kaso malabong kasi magkasamaan ng loob si Sean Gibbons at saka si John Riel, no mga tol? Pwede to, may pag-ayos si Casimero para maikasa yung laban nila, tapos magkaroon ng title eliminator para magkaroon ng interim WBO belt mga tol. Dito kasi mga tol sa WBA ginawa nila ng belt eh. Special belt to para kay Marudium Akhmadaliev at saka si Ricardo Espinosa. Ginawan po nila ng belt niya ng interim WBA. Kaya no choice po dito si Naoya Inoue kundi babalikan niya po si Marudium Akhmadaliev kung sakaling manalo to. Hindi niya pwedeng i-bypass yan. Kasi nilaktawan na nga nila ng 2 beses yung WBA tapos lalaktaw na naman sila sa WBO, di ba? Kabastos-bastos po yun sa WBA mga tol. So yun nga mga tol, no, dapat wag nating pagtawanan si Carl James Martin kasi nga ginagawa lang naman niya yung trabaho niya as boxer mga tol. Balik tayo dito sa post. Kung makikita nyo, meron po ito sa post po ng ating kaibigan na si Pinoy Fight Scene. Mas marami po yung tawa kaysa sa heart mga tol. Magbabasa tayo, sabi ng admin. Yung kalaban ni Martin, isa lang yung picture sa Google, putol pa yung isang kamay. sabi nung admin ng Pinoy search nga natin mga tol kung talagang totoo. Ruben Tostado Garcia, search natin kung talagang wala talagang nakikita mga tol image natin. Oo nga mga tol halos wala talaga makita mga tol. Grabe talaga. Basa pa nga tayo ng ibang comment dito. Nakakahiya ang panalo pag natalo, sabi ni Manuel. Hindi daw lalaban kay Casimero kasi lalaban na sa champion. Ngayon vendors yung kinalaban. Kaya nga parang malakas kasi yung mga kalaban, mas marami pa ang talo kaysa sa panalo. Sakit. Sa sobrang takot nila sa hamon ni Filipos, natatarantang kumuha ng kalaban na nasa rank 79. Grabe, tapos magyayabang kay Casimero. Shoes Mario Sip. Ewan nga tol rank 646 kalaban ni Martin. Grabe. Isang magbabagoong na naman. Magbagoong, grabe naman to na makakalaban ni Ricky Martin. Pakilagay din kung anong ranking ang kalaban para makita ng lahat. Oo nga mga tol, ba't hindi nilalagay yung ranking? Lagi lang nilalagay yung rank number 2. Di ba mga tol? Mahihina pala yung Shebangs. Pumili ng isa fight yung madami ng talo para sure win. Kala ko ba malakas yan? Baka ikagulat ng lahat na yung inakala mo marami ng loss record dadagdag ka na lang talaga sa win knockout record niya. Saksakan ng angas si Martin kung ano-anong pinagsasabi sa ibang boxer. Kita mo record ng kalaban mo. Yan ba yung future ng boxing? Kwadro alas lang sa kalam, sabi ni Kim Sam. Kailan pa ikaw lalaban sa mga dekalibreng boksidor? Ay mga tol, kung babasahin natin, halos puro bash. Tricycle driver daw, ilaban sa mga malayong world rating, tas biglang isasalang sa championship bout. Totoo naman mga tol dapat, tingin ko hindi pa deserve nito ni Martin na maging number 1 spot. Sana magkaroon ng title eliminator or para dun sa interim WBO or yun nga yung title eliminator gaya nung ginawa ni Rais Alim at ni Sam Goodman. Nagkaroon po ng title eliminator sa WBO at IBF. Kaya nga naging number 1 spot po si Sam Goodman Kumbaga nilaban siya sa dekalibreng fighter mga tol. Yan easy fight for Martin. Wala po, lupit ng kalaban, nakakatakot. Bigyan nyo ng mabigat na kalaban para masukat. Halos obvious naman po kasi talaga mga tol Obvious na obvious. Puro mga tricycle driver. Grabe mga tol. Wala tayong makitang matinong comment Nakangkungan ng kalaban ni Martin. Silverweight siya basta.
Si Pilipos, totoo to mga tol, dapat kahit paano kinasahan nila si Pilipos mga tol kasi si Pilipos pinapatunayan kasi pinahirapan niya si Casimero mga tol. Doon talaga napagod si Casimero sa laban nila Tas matigas pa kasi nakabangon sa lepok ni Casimero Nakita niyo yung laban ni Pilipos, 'di ba? Kung paano niya pinatumba ng 3 beses si Uguni mga tol, 'di ba? Kung nakipanood niyo yung laban na yun, malakas talaga si Pilipos mga tol. 14 losses yung kalaban. Si Pilipos ba't ayaw ipalaban ni Gibbons? Kasi nga mga tol, nasa tuktok na madadapa pa Totoo yung mga tol walang samaan ng loob sa mga boxing fans yung mga kakilala natin dyan Another round 646. Ilaban sa matigas para malaman kung matigas talaga. Diba mga tol Hindi talaga nila yan isusugal mga tol alam mo naman ang mga boss, ganyan talaga. Kumbaga pera pera na po yung susunod na laban, malaking laban po yun, malaking pera po yun para kay Carl James Martin at lalo hawak po siya ng MP Promotion. Tapos kapag natalo, malaking kawalan po para sa kanila yung mga tol. Tapos may mga nababasa pa nga akong post ng kaibigan natin ang sabi, next world title challenger or sabing gano'n. May dalawa pong ibig sabihin nun Pwede pong si Carl James Martin maging champion sa super bantamweight kapag binitawan na po ni Naoya Inoue lahat ng belt. Yun po yun mga tol. Kasi tingin ko after ng IBF, lalaban yan si Naoya Inoue sa WBA interim. Hindi po niya yung pwedeng hindi niya po pwede yun takbuhan kasi nga interim na po yun kumbaga mandatory talaga yun mga tol. 2 beses na nga nila tinanggihan tapos nagkaroon na nga ng belt, pangatlong beses tatanggihan pa rin nila. Tingin ko lalabanan nila yung WBA, yung mananalo dun kay Ricardo Espinosa at kay Murodjom Akhmadaliev. Lalabanan po na Naoya Inoue yun. Tapos pagkatapos niyan, yun ata yung sinasabi ni Bob Arum na nilulutong laban para sa 2025. Yun po yung si Junto Nakatani mga tol. At kahit punta tayo dito sa post ni Silver Boys mga tol wala po tayong makikitang matinong comment na dapat mga tol. Ang sabihin na natin siya yung si Martin yung lalaban, pero sana wag na natin iba si Martin mga tol. Kumbaga suportahan na lang natin siya na manalo sa laban kasi kahit ganyan yan, may kamao yan mga tol malakas, may boksingero yan malakas pa rin sumuntok yan mga tol. Kumbaga tayo, mga nanonood lang, mga casual fans, mga nagmamasid-masid lang, wala naman tayong alam talaga sa sarili ko. Alam ko po yung hirap ng boxing dahil nakasubok na po ako sa heavy bag. Doon pa lang ang hirap na mga tol kasi ang tigas ng heavy bag, tapos yung mitts ang hirap pong patamaan mga tol, kaya sabi ko ang hirap pala ng ginagawa ng mga boksingero mga tol. Sila napaka basic lang. Okay, basa tayo ulit ng mga comment And the new unified champion Carl James Martin lalaban sa Barangay Vendors. Putek yan, grabe mga nito, mga comment nito mga to. Yung kalaban rank 1.5, grabe, hindi naman, mga 600 plus lang. Gandang lang. Number 2 si Martin pero kalaban rank 800. Ano ba talaga? Ang gulo niya Ang kulit dito mga Pinoy natin Dapat tama, ang dami nagsasabi na dapat si Pilipos na lang talaga mga tol kasi si Pilipos kahit paano nasa rank number 80, 'di ba? Tsaka may napatunayan talaga na malakas siya kasi pinahirapan niya si Casimero si Casimero 3-time world champion yan tapos WBO world champion pa. Diba mga tol? Kaya may napatunayan na talaga si Pilipos. Pambihira, balsamador. Grabe mga tol, anong tinitindan ng kalaban? Putik, grabe naman to mga to. Nasa ranking ba yan? Putik yan Bro, yes bro, 646. Baka mas malakas pa yung nagtatanim ng palay. Batak. Matatalo pa yan si Martin. Believe na talaga ako sa kalaban. Isipin mo, rank 646. Grabe yung mga tao dito, superstar scene yan. Quick vendor na nasa rank po siya. Gagapang din yan kasi nakadikit ang malas ng Pinas. Pero ang kulit kasi mga tol. Ganyan pag contender number 2 ka na, activity fight ka lang muna pag natalo ni Inoue, si Goodman na
Number 1, hindi ganun yun porket natalo yung number 2, number 1 ka na, hindi ganun yun Tingin ko magkakaroon pa yan ng title eliminator para sa WBO. Kasi 'di ba, wala pa naman siyang kinakalaban na Di Calibre, 'di ba? Maraming poprotesta niyan. Number 1 ka, world title, hindi tulad nung Kangkong na Karel na last 3 fight. Ay, ano pala to? Haters pala to ni Casimero. But ang layo ng topic, biglang naging Casimero, 'di ba mga tol? Napaghahalata ang haters ni Casimero to Puro sa magtatataho ko yung vendor na kalaban, umiyak na lang kayo. Conversation. Kaya wala yan. Kaya SBP nagmamalaki mo ang post niyan, mahiya ka naman, sabi. Masyadong binibaby niya si Martin. Meron pa nga nagsabi, bata pa daw si Martin, 25 pa lang. Ilalaban daw agad ba sa Di Calibre? Hindi ganun yun mga tol Bakit naman si Pacquiao 19 pa lang naging world 19 or 20 ganun naging world title na. Kumbaga nilalaban na agad, pinapalapa na agad noon nung promoter niya sa mga malalakas at Di Calibre na boksingero, 'di ba mga tol? Para malaman mo talaga yung kalidad ng isang boxer, ilaban nyo sa Di Kalidad para walang masabi yung mga tao. Tol, ganun lang yun Ayan Itong mga fans boxing naka-ready na naman ng belt na makukuha ni Wonderboy Martin gawa sa talbos ng Chayote. Grabe, Kangkong rankings pala kinuha nila para ilihis kay Pilipos. Kung iharap yung kay Pilipos, baka retire agad yan si Martin. Gaya nga ng sinabi ko mga tol, wag natin iba si Wonderboy mga tol. Kumbaga ginagawa lang naman niya yung trabaho niya as boxer ng MP Promotion. Hinahain lang po yan sa kanya. Wala po siyang magagawa dyan mga tol kasi hindi pa naman siya si Mayweather Si Mayweather siya talaga, boksingero siya pa yung manager. Kumbaga siya yung nasusunod lahat. Dito kasi kay Carl James Martin, kumbaga pa siya masunuring boksingero pa siya. Masunuring bata, parang ganun kasi 25 years old. Baka hindi pa siya nagrereklamo kung sino ihain sa kanya, kung sige, lamon lang, di ba? Parang lang yan parang sa pag kumakain ka, di ba? Kung ano ihain sa'yo ng nanay mo yung boss mo, di ba? Wala kang magagawa, kainin mo. Ganun lang yung mga tol. Kumbaga bata pa kasi, kumbaga wala pang kumbaga tawag dito, hindi pa niya kayang magsarili gaya ni Mayweather, yan, di ba? Kaya niya nang tumayo sa sarili niya pa kahit sino, kaya niya labanan basta opera niya lang kasi may pera rin siya Si Martin kasi wala pa mga tol ng ganung kalaking, wala pa sa posisyon para mag-demand ng makakalaban mga tol. Kumbaga kung ano yung ibinigay, yun lang mga tol. Kumbaga employee of the month. Kumbaga sa trabaho mga tol, employee of the month to si Martin kasi hindi naman siya nagrereklamo sa mga nakakalaban niya 'Di ba mga tol? Ginagawa niya lang yung trabaho niya as a boxer ng MP Promotion. Ulitin ko mga tol mabuting empleyado po si Carl James Martin. Hindi po nagrereklamo kay Sean Gibbons, ginagawa niya lang yung trabaho niya. Suportahan lang natin siya mga tol. Kasi di natin alam, baka sa susunod ibigyan na siya ni Sean Gibbons ng makakalaban na malupit, 'di ba? Makakalaban na talagang tawag dito. Ano bang tawag doon? Yung basta yung magaling, yung talagang may napatunayan, mga top contender na. Ilalaban na siya sa ganun. Tapos matalo ni Carl James Martin, baka matamimi kayo mga tol. 'Di ba? Ayun sinasabi ko suportahan lang natin yung Pinoy. Kahit ako naman hindi ko rin maiwasang matawa sa kalaban niya. Kumbaga, tao lang tayo, kumbaga nadadala lang tayo sa emosyon, 'di ba? Nagkakamali tayo lahat. Kumbaga, wala tayong mahanap na magandang comment dito mga to. Lahat lahat puro bash Ayan, kahit tignan natin, mas marami pa yung haha kaysa sa heart 'Di ba? Yung nag-heart dos lang Tapos, ang daming tao Kahit dito kay Silver Boys, ganun din. Wala. Ang dapat gawin na lang dito ni Carl James Martin, wag siya magpatalo, kumbaga lahat i-knockout niya. Dapat, ayun yung magandang gawin ni Carl James Martin mga tol. So, sana nga magkaroon ng
ng title eliminator para mapatunayan ni Martin na siya yung karapat dapat na maging number 1 spot mga tol. Kasi tingin ko yung number 3 pababa nagrereklamo na yan paano nakarating si Martin eh. Kasi nga yung mga kalaban nga hindi puro unranked boxer mga tol. Malamang sa malamang kahit tayo nga pinag-uusapan si Martin, malamang sa malamang yung mga nasa ilalim ni Martin pinag-uusapan din yan. Kumbaga sila talaga yung may alam talaga sa boxing mga tol eh. Kumbaga tawag dito, alam nila yung kalidad ng mga boxer na nakakalaban. Siyempre may mga record yan eh. Nasisilip din nila yung mga tol. Lalo yung huling nakalaban ni Martin, yun talaga grabe bash yung mga tao dun. Kasi sobrang sobrang payat na lubog yung pisngi eh. Hindi mo mamalayan kung boxing hero ba talaga eh. Yeah, seryoso tayo mga tol. No? Suportahan na lang natin si Carl James Martin sa kanyang paparating na laban. No? Itong batang ito, malay natin sa susunod na panahon. Sa susunod na next year, mabigyan na siya ng talagang inaasam niyang laban. Tingin ko naman nagsisikap naman to ng mabuti para mag-training po. 'Di ba? Wala namang madali sa pagbo-boxing mga tol. Lahat sila yan, pinaghihirapan nila yan mga tol. Baga, suporta lang tayo mga tol kasi yun lang no. Mag-comment lang kayo sa baba at pag-uusapan natin yan mga tol.